ako sa pagpanggap mayaman. Para naman, saan naman nakakita? Umuulan, nagkakape tayo sa labas. Ropor, alam ka naman tanghalin tapat sa kainitan ng araw, doon ka magkakape. Umuusap na, di pa masasagap natin ito, kaya. Ayun sa Europe eh. Ayoko na. Ayoko na, sawa na ako dito. Awa na. Parang presidente ng Pilipinas yun ah. Ay, presidente, pati hindi mo pinababa. Sana pinagkape mo muna, inimbitahan mo. Loko-loko, eh kung busy yun. Business yun. Pare, si Mang Enriquez, nag-report. Ang kanyang bawat kilo, sinusundan. Ang bawat galaw, binabantayan. Yan ang presidente ng Pilipinas. Pero paano nga ba nararating ang pinakamataas na pwesto sa ating bansa? Sa puntong ito, tila pumoporma na ang mga tatakbo, mga kapuso. Dahil kahit sa susunod na taong pang-eleksyon, ngayon pa lang, nagsisimula ng sumukin ang susunod na pangulo. Pare, naiso ba yung naiisip ko? Hindi. Kakandidato akong presidente. Bakit ikaw? Bakit hindi ako? Bakit ikaw? Eh, mas bagay ang maging presidente ng Pilipinas, hindi ikaw. Pag ako naging presidente ng Pilipinas, di ba ito presidente? Ito vice president. Pare ikaw, assistant president. Pare, gusto ko yun. Mas mataas ka sa president. President yun. Let's bring to that. So you are the spokesperson of the future president of the Republic. Republic of the Philippines, assistant presidency. Let's bring to that for the sake of art. Teka, bago ninyo ambisyonin ang numero 1 pwesto sa gobyerno, may panuntunan ang ating konstitusyon pagdating sa kung sino ang pwedeng kumandidato. Eh pare, pinapaalala ko lang sa'yo, dapat disente ka, umayos ka. Comelec to. At least 10 years bago mag-election. Kailangan kaya 40 years old on election day, marunong kang sumulat at bumasa. Kailangan ka isang natural-born citizen ng Pilipinas at kailangan naninirahan ka sa Pilipinas ng at least 10 years bago mag-election. Ang kapal niya ito, ano na to? May kumain Pare ko, magbasa niya na, wala akong mata ko. Pare, napakasilente lang para maging presidente ng Pilipinas. Ayun nga, problema ko eh. Pare di ba nakalagay dyan, 40 years old above? Eh, 32 lang ako eh. Hoy, Overqualified siya nga, Robert. 46 ka rin. residing in the Philippines. Teka, saan ba nakatira ngayon? pare overqualified ako residing. Walang bahay ko. Can read and write. Pare, apat yun sa akin. Can write, can read, sing, and dance. May poem. I can recite a poem. Humpty Dumpty. Eh, tindig pa lang talagang presidente ang dating mo eh. Kumingay. Pare, pakinggan natin itong report na to. Kaliwat kanan ang mga naglalabas ng survey ng mga tinatawag na mga presidential hall. Sila po yung mga itinuturing na malamang ay tatakbo o di kaya ay nagpahayag na ng kanilang pagnanay na maging presidente ng Pilipinas. Base sa mga naglabasang ulat at ayon sa iba't ibang mga ekspertong aming nakausap, 11 pangalan ang lumulutang. Pagka naman tayo napili ng ating partido, di tayo tatakbo sa 2010. Handa ako maglingkod bilang Pangulo ng ating bansa. I'm running. Eh baka talagang tumakbo na ako. Kung 40 anyos ka na, ibig sabihin nun, pwede ka na. Ipaglalaban po natin ang ating bansa. Siguradong pagwawagi nating lahat sa 2010. We're gonna be number 1 once again in Southeast Asia. Tingnan natin. Tinatanggap ko po ang inyong hamon. Okay, decidido na rin. Siguro itong mga nagsasabi na tatakbo sila. Yung una dyan, yung nasa kapangyarihan na sila mismo o nakatikim sila ng kapangyarihan. Ito usually, may mga pera na yan, psychologically and then materially, handa na. Ngayon, meron namang gumagawa ng decision based purely on ambition. Kung 50 party ng mga survey na naglabasan, 6 na pangalan ang naghahabulan sa top spot. Kung ako ang kandidato, if I were to advise a candidate, I will always commission a survey. Kasi gusto kong malaman kung saan ako mahina, saan ako malakas, kung ano ang gustong pakinggan ng taong bayan. Abay, sino nga naman ang hindi nangangarap maging Pangulo? Mantakin nyo ang sweldo, 60,000 pesos kada buwan. May libreng pabahay na, may kasama pang 24 oras ng on-call na chef o tagaluto. Maski ang iyong asawa, may sarili niyang opisina. Ikaw rin ang may-ari ng plaque
immunity, ika nga, sa mga kaso. Commander-in-Chief yung presidente. Ibig sabihin siya ang pinuno ng sandatahang lakas. Malaking kapangyarihan yon. Of course, bilang Chief Executive, siya ang nagpapatupad ng ating batas. At balang araw, ang mukha mo pwedeng maimprenta sa pera at ipapangalan pa sa'yo ang ilang kaya at eskwelahan. O, saan ka ba? Pinakauna na lang sigurong visible na makita mo dyan eh. He or she can go anywhere, in the world. Pwedeng kumuha ng isang buong aeroplano ng palyan at umikot ng mundo, walang katapusan. Sadyang mahaba-haba ang listahan ng tinatawag na perks of bonus sa pagiging Pangulo. In terms ng kanyang family at official family security, kahit saan pumunta yan, may isang batalyon ang kasama niya. Kaya feeling powerful ka talaga dahil isa nga siya lang sa mga permitted by law na maglagay ng sirena sa kanyang kotse at pinapalinis ang daan para dumaan siya. Legal yun. Pero hindi pa ang mga ito ang maituturing na pinakamalaking pribileyo ng pagiging Pangulo. Dahil siya ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa, hawak niya ang dalawang importanteng superpowers, ang tinatawag na power of the purse at power of appointment. Yung sinasabing power of the purse ng isang presidente, yung national budget natin, theoretically, Kongreso ang gumagawa niyan at nagdedesisyon. In practice, it's the President. Una, sa kanya nagagaling yung panukala sa budget. Pangalawa, meron siyang selective veto eh. Sasainan niya yung budget pero may cross out siya ng mga ano. So hindi na siya pwedeng overall ng Congress kasi may signature siya. Pangalawa, meron siyang kapangyarihan ilipat-lipat ang mga budget. Kahit yung wala sa budget ng mga pundo, pwede niyang ilipat. Humigit kumulang 1 trilyong piso ng budget ng gobyerno ang dumadaan sa pag-aproba ng Pangulo taon-taon. Dagdag pa riyan ang 15 bilyong pisong tinatawag na discretionary funds at 5 bilyong pisong pondo ng Office of the President na direktang kontrolado ng Pangulo. Money, money, money! Nakakalula sa dami ng money! There are certain funds na hindi dumadaan sa budget, kaya ng FANCOR na funds, na nagagamit niya outside of official scrutiny. Ang mga pondo tulad ng intelligence fund ng Office of the President na nitong nagdaang taon lang ay umabot ng 650 milyong piso, hindi dumadaan sa tradisyonal o pangkaraniwan na audit. Bukod sa usaping pananalapi, hawak din ng Pangulo ang kapangyarihang mamili ng mga taong ipepwesto niya sa gobyerno. Yung power of appointment naman, ito yung kapangyarihan ng presidente mag-appoint ng mga opisyal sa gobyerno hanggang sa provincial level. Maximum yan mga 17,000 officials. Pero kung gano'ng kalaki ang kapangyarihan, ganun din siyempre ang kabigat ang responsibilidad. So, bring them home safely. Hawak ng presidente ang buhay ng kanyang mga mamamayan. Kung palpak ang pamamalakad, kahirapan at kaguluhan ang maaaring idulot nito. Pare, wala palang sinabi itong mga kakumpetensya ko eh. Lalampasuhin ko to. Pare, hindi naman ang sulat dito. Sino ba magbabasa ito? Langgam? Robert only, always a Boy Scout. Yan ang tinuro ng daddy ko bago ako mamatay.